Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Webes, no? Thursday morning mga loads, no? So ayan, mag-start tayo mag-update ngayon. Malupit, matindi, at kagilagilalas ang mga news natin ngayon. So ngayong Thursday, mga idol, so kanina madaling araw, nagkaroon tayo ng FOMC meeting at nag-post, no? Nag-post po si Jerome Powell, no? Grabe. Di ko, pero para sa akin ano naman, no? Not bad yung nangyari sa chart, mga idol, no? Hindi naman siya talagang bandang ano lang, kumilos lang ng konti, lalo na yung Bitcoin, sa yung Bitcoin. Konti lang, mga idol, no? Kasi naka 1 hour tayo. Pero kung tinig kasi sa 1 minute kagabi, medyo ano medyo mukhang pataas 'di ba? So mga dito banda, mga idol, naging malikot siya dito ayan, no? Pagdating ng alas 2, nag-drop, no? Up, nag-drop, tapos nag-pump, tapos nag-consolidate na. No, ganun siya sa sa 1 minute time frame. Pero kung i-zoom out natin, overall, wala namang halos nangyari, mga idol, no? Hindi naman siya ganun na talagang gumalaw ng solid, no? So safe pa rin tayo. Magkano lang? Wala, maliit lang panalo natin kagabi, 900 lang pesos. 900 lang. Hindi pa umabot ng ng $20. Hindi mo lang umabot ng $20, grabe. Nagkano kasi ako, talo panalo So, onti lang, 900 pesos lang So, yan yun na muna. Bawi na lang tayo mamaya, mga idol. So, ayun yung ating update sa no? So, ito yung nangyari, nag-post lang siya. So, natama yung sinabi ni Trump na ano ba sabi ni Trump? Ano yung sabi niya, ayan. Pero sabi niya dito, mga idol, Trump says, Am I allowed to appoint myself head of the Fed? I do a much better job than Powell. So, ayun yung sinabi niya, no? Siya na lang daw yung magiging head, no? Fed chairman. Si Trump na lang daw dahil alam niya na hindi magkakat ng rate si Jerome Powell, mga idol, no? So speaking, punta muna tayo dito sa mainit-init nating balita tungkol sa ating global trending news, mga idol. So si Netanyahu, mga idol, medyo nakakaramdam na, no, ng pighati. Sino ba namang hindi, di ba? So, grabe. Sabi niya rito na Netanyahu admits we're sustaining many losses, painful losses. Ayun yung sinabi niya, mga idol, no? Medyo na siya, natatamaan na yung kanyang namumblema na sila, mga idol, no? So, kaya nga sabi dito ng Israeli President Isaac Herzog calls on the world to help destroy Iran's nuclear site, sabi, no? So, na sila, nananawagan na sila, tulungan nyo kami, hindi na namin kaya. Maraming nito. Kasi sinasabi nila, yung dati kayo yung maangas, ngayon kayo na yung nahihirapan, yakiya kayo ngayon. Diba? Sasabihin ng iba dyan, no? Yung mga galit sa Israel. So, eto, United Kingdom considers providing military support to the United States if they join Israel war with Iran. Sabi, mga idol, no? So, tutulungan daw ng United Kingdom yung US. Bibigyan sila ng military support ng United Kingdom pag nakialam sila. Parang ganun yung sinasabi nito, mga idol, no? Pero, syempre, may kukontra dyan. Ito, no? Ang gods ng North Korea. Gods to, mga idol, sa North Korea, North Korea warns the United States and European Union against joining Israel's war with Iran. Sabi, no? Nako, sabi ni Kim Jong-un, tigil-tigilan nyo yan. No? Huwag kayong makialam dyan. Pag kayo nakialam, magpapakalbo ko, sabi. Ang lapit ng napanood nyo na ba yung mga documentary sa North Korea, mga lods? Marami na ako napanood ng documentary dyan. Alam niyo, nagpapalakpakan sila dyan. Kung sinong unang huminto dyan, may parusa. Totoo yun. Kung sinong unang huminto na pumalakpak,
Tuloy-tuloy lang dapat palakpak mo dyan, tapos para kang nanalo sa loto yung itsura mo kahit di ka nanalo sa loto. Pag pumapalakpak ka, ganun dyan. Pag nagsalita si Kim Jong-un. Pag ikaw yung unang huminto ng palakpak dyan, GG ka na. GG! Ganun mangyayari sa'yo. So, ayan nagkakabantaan na. Sabi, si yung US kasi hindi pa yan hindi wala pang undecided pa yan mga lods, no? Si Trump sa tingin ko, lang yan, tahimik lang muna yan mga idol. Baka nga yan ang tawag doon, nag-i-install, ini-install niya lang, ano ba tawag doon? Distraction o diversion, parang ganon. Ini-install niya lang yung time, parang ganon. Hindi ko mahanap yung words Basta yun, no? Pero sinihintay niya lang mag-react yung mga nasa paligid, di ba? So nagbigay na ng suporta sa kanya yung United Kingdom. Kumontra naman yung North Korea. Sabi, tigilan niya, huwag kayong makikialam sabi dito, North Korea says Israeli is a cancer. Sabi niya, after niya sabihin, huwag kayong makikialam, no? Israeli is a cancer-like entity and blames the West for the war with Iran. Sabi, no? Lupit ni Kim Jong-un, ganun talaga, brush up, no? Brush up. Kamukha ito ng classmate kong dati. Ayan. Pero, sabi nga dito mga idol, no? Yung Iran, no? Syempre, kahit na ganun, nagkakaroon din ng, kumbaga, syempre si Netanyahu, damage niya di ba? So, ganun din naman sila, mga idol, hindi lang kasi nauna pa ang sumalakay yung yung Israel Mas marami pang alam ko, mas marami pang casualty yung sa Iran kaysa sa Israel Tsaka puro mga leaders yung nategi dito di ba? Sabi dito, Iran is open to negotiation with the United States, no? Sabi diyan ng yun yung report nila. Senior Iranian official from the Foreign Ministry who asked that his name not to be used because he was not authorized to speak publicly. So parang lang siya, source, pero ayaw niya magpakilala, no? Said that Iran would accept President Trump's offer to meet soon, no? So magkakaroon sila ng usapan at ayun na nga, baka nga mag-ceasefire tayo. Mas maganda yun, mga idol, no? Sabi dito, President Trump approves with the US attack plan for Iran but is holding up on final order. No? So, lang yan, naka-antabay, kumbaga. Di ba? Naka-antabay lang yan. Ngayon, pag kakausapin siya ng Iran, okay, usap muna tayo kasi naka-ready na kami. Di ba? Naka-ready na kami. Pag gusto nyo, yari kayo niyan, mga idol, no? So, yun, no? Parang ang nangyayari ngayon dito, nagbabasahan pa sila. Pero sa tingin ko nga, sabi ko nga sa inyo, hindi matutuloy yung World War III. Magkakaroon lang ng bombahan, something ganun. Pero mga bansa, kumbaga kung sino lang yung mga magkakaaway talaga, hindi madadama yung mga ibang bansa na wala namang kinalaman. Parang ganun yan, mga idol. At andyan si Trump para ayusin ang lahat. Parang siya yung daddy ng mundo ngayon. Di ba? Nag-aaway yung mga panganay niyang anak. No? Easy lang muna kayo, mga idol. Sabing gano'n ni Trump, ulit kayo mamaya hindi nyo kayanin ang puwersa ng US. No, malakas tong US, mga idol, grabe yan. Tsaka yung advanced technology ng mga weapon ng US. Kasi hindi ko pag nanonood kasi ako parang random lang sa YouTube ko kasi yung algorithm niyan more on lahat ng pinapanood ko, 'di ba? May mga ganyan, may mga crypto, may mga documentary, may flip top. Iba-iba yung mga, kumbaga kung ano yung pinapanood ko. Minsan pag may nakita akong parang documentary na tungkol na parang napukaw yung attention ko, kaya piniplay ko na yun. Tapos minsan nakakalimutan ko na yung ano yung pinlay ko, pero yung laman ng pinanood ko na natatandaan ko. No? So yung mga advanced technology ng military weapon ng US, grabe yan, mga loads. No? Meron nga sila kasi laki lang ng kasi laki lang ng 20 pesos na na drones. Tapos yung 20 pesos na yun, kasi laki ng 20 pesos, yung sa gitna nun, meron parang maliit na bala, bullet. No, bala lang yun. Ang bilis nun, ng drones na yun, ang liit lang. Tapos target niya dinownload ko ata yun. Wait lang natin. Sa download ko. Ito dinownload ko. Panoorin natin mga idol. Inside here is 3 grams. Tanggalin ko yung sans
Yan, tignan mo, babato niya. Ayun, piyong. Oh, lumipad, di ba? Tapos, target niya yung forehead. Pang, ayun, mga idol, butas. Did you see that? Sabi niya, that little band is enough to penetrate the skull. Boom! Baon. No? So, yung video na yon, makulit nun, matagal na yon. No? Kumbaga, taon na yung nakakalipas, isipin nyo kung gaano nakaka-advance ngayon. Yung mga, mga weapon nila ngayon dyan, mga idol, no? Isa lang yun sa mga napanood ko na mga advanced weapon, no? Meron pang mga iba, mga idol. Nagustuhan ko lang yun kasi pang-assassinate yun, di ba? Parang ang bilis lang ng nung mangyayari, yung kakakwentuhan, bigla may a-appear sa doon mo, tonk, butas. Di ba? So, grabe yun, mga idol, no? So, ito na, mag-genius na nga tayo ng crypto. At matindi agad to, puta, kakalabas lang na itong na to eh. News na to, nabuisit agad ako eh. Nabuga ko yung kape ko eh, mga idol eh. No? So, sabi dito ng Pilipinas, ang malupit na bansang Pilipinas. Oh, DOF Chief Ralph Recto. Alam mo na agad pag si Ralph Recto, napakalupit na tao. Confirms PH to start effectively taxing crypto, no, by 2028. Sabi dito ni Simple Trading, malupit talaga ang bansang ito. Hanggat may natitirang dugo sa iyo, ihigupin talaga, no? Parang garapata. Hindi linta, garapata na lang, okay na. Dapat wala eh. Kasi di naman lagi panalo. I could be wrong, I don't know, sabi niya. utang ng utan, sabi niya. Corrupt ng corrupt tax day. Alam nyo, 2028 pa yan. Baka wala na, hindi na ako nag-YouTube niyan. Hindi na ako nagki-crypto niyan. 2028, ayoko na. Ayoko na mag-crypto pagka ganyan, mga idol, no? Hindi na ako siguro mag-YouTube pa rin ako, pero naglalaro na lang ako ng GTA. GTA na lang ako, tsaka Tekken. Mga idol, papanoorin niyo pa rin ba ako pagka ganon? Kumbaga, matutuwa na lang kayo sa mga reaksyon ko, ganun na lang. Mag-genius pa rin tayo, mga idol, no? Pero malayo pa yan, 2028 pa yan. Baka iba ng presidente niya. Presidente niya na yan, si Coco Martin. Si Coco Martin na presidente niyan, mga idol, no? So, ayan, ang lupit, no? Grabe, no? They never cease to amaze me. Sino sabi nun? Ay, mutang ko, Basta yun, antindi niyan, mga lods. Abangan na natin yan, no? At ito ang isang malupit na pinost ni Donald Trump sa kanyang Truth Social, no? A message from the President to the House following the Senate passage of the Genius Act, no? Get it to the desk ASAP, no delays, no add-on, sabi niyang ganun. Gusto niya nang ipasa kasi pasado na, mga idol pirma na lang, autograph na lang ni Donald Trump ang hinihintay dyan. The Senate just passed an incredible bill that is going to make America the undisputed leader in digital assets. Nobody will do it better. It is pure genius. Digital assets are the future and our nation is going to own it. We are talking about massive investments and big innovations. The House will fully move lightning fast. Sabing ganun, sobrang bilis daw. And pass a clean Genius Act. Get it to my desk ASAP, sabi niya. No delays, no add-ons. This is American brilliance at its best, sabi niya. And we are going to show the world how to win with digital asset like never before. Yan. Parang mas na-excite pa si Trump kaysa sa mga investor. No? So bullish talaga pag si Trump, no, yung president, mga idol. So ang lupit niyan pag napirmahan niyan, mga lods, no. Pirma niya na lang autograph niya na lang. Ano na tayo? Win-win na, win-win. Mga lods, no, win-win situation na tayo kapag napirmahan niya ni Trump. Speaking of win, James Win. So nagpost si James Win, to all the fans I loved before, to all the fans and haters, we had a good run gambling on perps, sabi niya.
At peak, the account was up $87 million profit from like $3 to $4 million. Now, decided to leave the casino with 25 million profit, no? It's been fun, but now it's time to walk away a winner, sabi niya ganun, no? Pero mga idol, nasunog din ata tong 25 na yan. Sabi dito, James Wynn lost $100 million on $100 million on BTC bets in May. He's now doubling down with a massive position on Hyperliquid. So, talo na siya ng $100,000 mga idol. 100 million pala. Sorry. $100 million, grabe. No, sabi nga this is why you do not touch leveraging trading. Imagine losing 100 million in just 1 month. I'd be sick. Sabi niyang ganun, no? So, ngayon, nagtitrade pa rin si James Wynn, no? Okay na eh. Sinabi niya na to nun eh. Nabasa ko na to matagal na eh na okay na ako sa 25 million. Kaya lang, nag-trade ulit siya, natalo. So ngayon, he's doubling down with a massive position and Hyperliquid, mga idol, no? So si James Wynn lost. James Wynn lost, mga idol, no? Malas. Ang malas ni James Wynn, no? You're not Neo. Sabi niya, you're not the one. Sabi kasi, ang ano niya, siya daw yung the one eh. Kaya si Neo yung kanyang ano eh. Sabi dito, nako, good news to ha. Deribit and Crypto.com are accepting BlackRock's build as trading collateral. This allow institutional traders to use the tokenized US Treasury fund as low volatility yield-bearing collateral, reducing margin requirements for leverage trading, sabi, no? So, nakipag-partner yung BlackRock sa Crypto.com and Deribit. Check nga natin yung Cro. Alam ko nag-pump to ng 5%, no? Ayan, no? Kasi naka 7 days tayo. Pero sa 24 hours, from 4 pesos and 89 centavos, umabot siya ng 5 pesos and 33 sa announcement na yan, mga idol, no? So, medyo nag-pump siya ng konti dyan, mga idol. Nasa inyo yan, ha? Do your own research tayo. Hindi tayo nagsasabi na bumili ng mga coins. Huwag kayo makinig sa akin to buy, para mag-buy, mag-hold, o magbenta ng coins. Do your own research, mga idol, no? XRP Dark Web. Nako, ano ibig sabihin nito? Looking at tokenized oil and gold, spreadsheet has all countries. Verified price on XRP Ledger. Follow all the money, sabi dito, mga idol, no? Speaking, eto matindi, mga idol, no? Ano na? Parang lock-in sa July 14. Ano yun na? Rhymes na rhymes, Lock-in sa July 14. Nervous breakdown. Sabi. So, ito. Ladies and gentlemen, children of all age, let's get ready to rumble. We have 100% confirmation. ISO 222 is set for July 14. That's about 3 weeks away, sabi niya, no? So, ito mga idol, no? Federal Reserve Financial something confirmed implementation of ISO 222. So, alam nyo na kung ano yung mga ISO compliant coins. I-research nyo na lang sa Google kung ano yung mga yan, mga idol. So, ang ine-expect nila, once na may pasayan, syempre, yung mga ISO compliance is magpa-pump or gagalaw. Pero, do your own research, mga idol, no? Ayan ang sinasabi natin. So, sinabi yan, July 14, no? 3 weeks away. Gravities naman yan, mga idol. O, ito sa mga nagtatanong sa comment section. Ni-search ko pa to. Medyo matagal na kasi itong news na to. Hinahanap ko pa kasi ito yung sagot sa tanong nyo. Meron kasi mga nagtatanong kasi may nabanggit ako dun kahapon na to. Pag nawala yung mga crypto exchange, dapat yung call to alit nyo, etc. etc. So, may mga nagtanong, paano kung wala na mga crypto exchange? Kuya Jebbles, anong gagawin natin kapag gano'n, no? Paano natin magagamit ang mga asset natin sa ating cold wallet kung wala naman mga crypto exchange? Unang-una, parang imposibleng mawala ng available na crypto exchange, mga idol, no? So, pangalawa, if ever na gano'n ang nangyari, pwede tayo mag-transact online. Sabi nga dito, simulation on how offline transaction on XRP Ledger. XRP Ledger pa lang to, mga idol, no? Work without internet access. Isipin nyo,
hindi lang walang crypto exchange. Gagana yung XRP o magpaano pa rin siya. Magagamit mo pa rin. Kahit na walang internet, magagamit mo pa rin. So, check this out. Ayan. So, pwede kayong mag-transact from QR to QR. Pang! Sabing gano'n, no? Oh. Tapos, ang laban. Oh, tapos, bayad ang laban. Oh, di ba? Ganun, mga idol. Oh, alam nyo na ngayon. Pero, unang-una, sabi ko nga, parang imposibleng mawala ng available na mga crypto exchanges, mga idol, no? That's impossible. Parang ano yan, mawawalan ng internet. No, sabi nila, may chance pa ba mawalan ng internet? Sa mga napanood ko, parang imposible. Pwedeng humina, ayun na yung pinaka-worst. Pero yung mawawala siya, parang imposible daw yun. Napanood ko. Hindi ako nagsabi nun sila. Kasi marami akong pinapanood, idol eh. Baka sabihin nyo, puro kami na mapanood eh. Wala ka namang ebidensya. Huwag na lang kayo maniwala sa akin pagka ganun. Kasi minsan talaga pag napapanood ko, hindi ko naman, kumbaga nasa utak ko na lang, ganun pala yun. Hindi ko na naisip na i-save para pag may nagtanong sa akin, yun yung sasabihin ko, di ba? So pagka ganun, faith na lang. Kung naniniwala kayo sa akin, kung hindi, okay lang din naman. Di ba? Ganun lang yun, mga lods. No? So nasagot ko ba yung mga nagtanong dyan? Kung anong mangyayari kung sakaling mawala mga crypto exchange, no? O mag-online pa, o mawalan pa ng internet. So, meron pa ring way para makapag-transact tayo, mga idol. Gamit ang XRP Ledger, no? Grabe yan, mga idol. Meron ako nakitang news ito eh. Kaya lang, ayoko na sanang isama to. Pero, parang, ano siya eh, may sense kapag katabi niya na yun eh. Nasaan na ba yan? Dito yung kay Jack the Rippler. Nawala. Yung mga partner ng XRP yun eh. Ito. So, nakalagay dito, trust the process. So, ang parang sinabi niya dito, XRP partners, ito, no? BTC partners, may wala daw. Pero sa tingin ko, meron naman, mga idol, no? Kaya hindi ko na siya pinost kasi parang pakabias nung post. Pero, ito din naman, medyo totoo to, no? Hindi nga lang ganito ka overreacting. Meron namang partner yung yung El Salvador nga, partner naman ng BTC yun, 'di ba? Bansa 'yun. Pero yung partner na XRP, madami rin naman, mga idol, no. Siguro hindi ko lang sure, hindi ko lang mabe-verify kung talagang lahat 'to ay partner. Kasi may nakalagay pa rito na plus 17,000 NDAs pa daw, 'di ba? Pero siguro nag-over lang, pero marami pa rin talagang partner yung XRP kung ikukumpara sa Bitcoin. Pero yung Bitcoin, meron din naman. Ganun, no? Huwag naman ganun. Parang, kaya hindi ko na siya sinama eh. Kasi parang sobrang over eh. No? So, ayun. Tapos, eto mga lods, no? Iiwanan ko kayo dito sa message ni Edo na to, mga lods, no? Sabi dito, the mainstream campaign against XRP tells you everything you need to know. Kasi kung papansinin nyo, di ba nung nakaraan, nag-post si Donald Trump o sa Truth Social niya na nakipag-partner, nag-apply siya ng ETF sa Bitcoin tsaka sa Ethereum. Tapos marami nagtanong, ba't wala yung XRP? Bakit ganun? Ano lang, sila lang, no? So, tapos marami ngayon, kumbaga, sa background, marami tayong nakikitang news ng mga partner ng XRP, tapos yung napasang ETF, pero nakikita nyo hindi sila hina-hype ng mga tao, no? Lalo na yung mga mainstream content creator. Halimbawa, sila ganito. Yung mga sikat na crypto content creator, hindi nila hina-hype yun. Banggitin man nila parang lang, saglit lang, tas lipat na sila sa ibang news. So, sabi dito ni Edo Parina, the mainstream campaign against XRP tells you everything you need to know. They want the masses to blindly bet their entire net worth on BTC while distracting them from the real deal. Na? When was the last time the masses right? Di ba? History says this won't end well for 99%, no? Kasi usually mga idol, kahit sa mga nakaraang history ng bull, talagang magugulat na lang yung mga karamihan na, uy, ayun pala yung pagpapump, hindi pala ito.
bad trip ah. Meron man sila, onti lang. Parang ganun, no? Ay, yung pala yung ano, yung talagang yung mga talagang nananalo, yung talagang mga nagtitiwala dun sa mga coins, tas matagal na nilang hawak yung mga coins na yun, talagang, yung iba nga, nakalimutan na nila na may hawak pala sila nun, tapos bigla na lang nag-pump, yung ganun, di ba? So, when was the last time the masses is right, no? Kumbaga, pag sinabing, kapag eto, yung na-hype ngayon, malamang hindi yan yung magigain ng malaki. Parang ganun, no? Kasi yun yung na-hype eh. 'Di ba? Hindi diyan lalapit yung ano, yung mga whales o yung mga big institution. Hindi yan sasabay sa mga retail. Sa iba sila pupunta, no? Parang magbibigay lang sila ng mga distraction, no? Dito kayo, ganyan. Pero yung iba pala yung kukunin, parang ganoon. Sa post na to kasi ni Edo Parina, parang ganun yung pinihiwatig niya, no? Na sinasabi niya, kailan pa ba naging tama yung karamihan? 'Di ba? Nagiging tama lang yung mga mayayaman na onte. Sila lagi yung nagiging tama sa huli. 'Di ba? So once na minimis direction nila kayo sa mga ibang bagay, malamang hindi yun yung ikakayaman nyo. 'Di ba? So ayun mga idol, do your own research. I'm not a financial advisor, nagbabalita, nagbabasa lang tayo ng mga news. Mga idol, ina-update ko lang kayo. So kung gusto niyo ng ganitong content, alam niyo na, subscribe kayo sa channel natin. At syempre, kung umabot na kayo dito, palike na lang din ang video, mga idol. At shoutout pala ulit sa mga nagbibigay sa ating GCash dyan, no? Nagbibigay, andyan yung, check nyo lang yung mga link dyan sa description, mga idol, lalong-lalo na sa wala pang crypto exchange, no? Andyan yung ating link sa description, check nyo yan, mga idol, no? At yun, at salamat din sa mga nagsusuper thanks. Na-appreciate natin yan at isang malaking tulong yan sa channel ni Jeblo, no? Talagang napapasigaw ako pag may mga ganyan mga idol, no? So ayan, maraming salamat sa mga nanood. Kita-kits tayo mamayang gabi, update ulit tayo mamayang gabi. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up, subscribe to Clubs TV, subscribe to Jeblo if you want to subscribe to me. It's the link in the description. Again, you need to see it. You see it? 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 Okay, yeah. If you want to subscribe to me, again, it's link in the description. And I'm tired of talking. And subscribe to Jeblo. Subscribe to Jeblo. And yeah, that's it. Bye. Or maybe peace.